Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na naman, pag-uusapan na naman natin ng mga tanso sa lipunan. Ang bihirang buhay ito. Etong si Miss Claire, talaga nga namang inaraw-araw na. Pambihirang buhay, oh. Alam mo, madam, kung ako sa'yo, medyo relax ka muna. Masyado kang nahahalata. Nahahalata ka na you were there because you are an anti-Duterte. Easy lang. Pinag-uusapan kasi natin, mga kababayan, walang iba kung hindi itong bagong press officer nila na kung saan alam naman natin, 'di ba? Na isang vlogger na anti-Duterte at nagkataon lang abogado. Ang bihirang buhay, Reo. Hindi ba ho? So, ito na nga. Kahapon lang, meron ho siyang mga sinasabing hindi maganda. At mga kapalpakan na tila nakalimutan niya atang mag-research bago siya humarap. At napanood ko nga sa isang interview niya, biglaan lang daw yung mga tanong sa kanya. Kaya naman pala hindi mo masagot. Ang problema kasi, madam, medyo nasobrahan ng kain mo ng Jollibee. So, nagbida-bida ka kagad, medyo ang dami mong sablay. Halimbawa na yung sablay, yung dun sa economy, palpak na palpak ka dyan. Sa pagbenta ng gold ay nagtumulong sa ating ekonomiya. Akita naman natin. Dalawang sunod na bumaba ang ating GDP. Ano pa ang kasunod? Yung pong sinasabi ninyong Davao City na ang sinasabi tinutukoy hudyaan ay yung buong Davao. It's not the city alone. Okay? At ang pinag-uusapan nga po ay yung sa nahuli, yung nahuling magkano ba yun? 44 million ba yun na shabu? Yun po ang pinag-uusapan dyan. Hindi po yun sa Davao City. Pangatlo, maaring sabihin mo may argumento ka na hindi talagang, 'di ba sabi ko, are we talking about Davao City? Gumanong ka, 'di ba? So sinasabi mo, Davao City, kita mo nga ang daming droga diyan. Hindi ho yan yung tinutukoy ni Pangulong Duterte. Ngayon, let's accept that is your argument na ang Davao City ay hindi na maayos ngayon compared sa dati. Sandali ho, madam, wala ho ba kayong alam? Kayo ba'y natutulog sa kuweba? Wala ho bang internet dyan sa loob ng kuweba nyo? Kasi itong mga nakaraang araw, naging topic ko yan araw-araw sa social media na pinalitan yung chief of police ng Davao. Isa nga, oras lang ang tinagal di ba? Basta malaman na merong kinaugnayan sa mga Duterte, tinanggal paulit-ulit yung mga sanay na sa Davao. Alam na ho yung pasikot-sikot, yung mga pulis, yun pa ang inilipat sa ibang lugar at ang inilagay yung mga walang alam sa loob ng Davao City, which is hindi ginagawa po yan. Mga kababayan, ako po sinasabi ko naman sa inyo, dami kong kilalang pulis Marami po tayong napapagtanong ang pulis. Normal ba na ikaw ay ilagay sa isang lugar na hindi mo kabisado? Ang sagot sa akin, as much as possible, inilalagay ka kung saan malapit sa lugar mo at kabisado mo yung lugar. Yun ang sinasabi sa akin. Ngayon, may instances na talagang kunwari ikaw ay magaling talaga sa ganitong area, ililipat ka para maaaring turuan mo yung iba mong mga kasama o di kaya ikaw ay mamuno ng isang parang departamento sa loob ng PNP kasi nga may purpose ka. Pero hindi normal yung isang buong batalyon ilipat. Kasi mangyayari nun, lahat nun na andun na natira, nga. Bakit ito? Kasi lahat nalipat Yung matitira, yung mga inilagay doon, hindi kabisado ang Davao City. Tapos, sana nga, okay na sana yun kung ilipat mo yung mga entire batalyon mo doon. Ang problema, pati yung leader, hindi taga Davao City. Madam, hindi mo rin alam yon. Tama, mali? Anong alam ninyo? Nakakalungkot naman po ata yun. Wala po ata kayong kaalam-alam. Sa bagay, you are supposed to be the mouthpiece of the president. Kaya lang dahil sa pagiging bida-bida ninyo, hindi na kayo naging mouthpiece ng presidente. You are such a opinion maker, vlogger inside Malacanang. Or
the best description is an attack dog of Malacanang. Alam naman po natin, it's really obvious. The president is so weak. He cannot face the media. He cannot face the people. So you need an attack dog. 'Di ba? Ganyan ang mga takot eh. Takot harumarap makipagtalaktakan sa mga nagki-criticize, hindi kaya na ewan ko kung siya ba ay matotroma pagka sumagot doon sa mga oposisyon o sa kritiko, kaya tuloy nag-hire ng isang attack dog. Madam, if that is the case and you are not a mouthpiece, but ang job description mo supposedly mouthpiece ka lang. Ibig sabihin, kung ano yung sabihin ng presidente, yun na ipapahayag mo, ipapaliwanag mo. Pero gumagawa ka ng sarili mong opinion, definitely hindi ka na mouthpiece. Kahit yan lang dapat. Ikaw ay isang attack dog na. Kung ganyan pa lang napili mo maging attack dog, next time mag-research ka naman. Para hindi ka napapahiya sa mga netizen. Hindi, eto, basahin mo lahat ng mga post video na lumalabas tungkol sa iyo. Pinagtatawanan ka. Kasi kulang ka sa research, hindi mo alam yung sinasabi mo, tapos nagbibida-bida ka lang. Hindi ka lang pinagtatawanan, nagagalit pa ang netizen, di ba? Dahil sa pinaggagawa mo. Sana mag-aral ka na lang, ha? Ito pa, may isa na naman siyang kapalpakan na mamaya may papakita ako sa inyo, matinding ginawa na naman ng gobyerno na ito na paano kaya niya maipapaliwanag to. Tingnan natin ha. Panoorin natin to. Pasok. Rumesbak ang Malacanang sa mga pumapalag na kandidato na ayon kay Pangulong Marcos ay parang pinag-deliver lang ng suka. Nanindigan din ng palasyo na hindi magpapatawag ang Pangulo ng special session sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa gitna ng kaliwat ka ng panawagan para paspasan na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, muling iginiit ng palasyo na walang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng special session. Maliban na lang kung mismong ang mga senador ang humiling nito sa Pangulo. Be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues that the President is behind the impeachment. Ito, tingnan ninyo to ha. Narinig ko yung buong press niya dito, briefing niya dito. Sinasabi niya, tinanong siya na what do you think ang presidente magpapatawag ng special session para ho sa mga senador para ho sa impeachment. Hindi niya alam yung sagot ng presidente. Sinagot na lang niya nang sa tingin niya kung ano yung maaaring gawin ng presidente. Parang mali ang posisyon nito. Hindi dapat ito press officer. Dapat po ito presidential advisor for political affairs. Mas bagay. Kasi bida-bida ka naman nangingialam ka. You're supposed to be the mouthpiece. Pero anong ginagawa mo? Pinapaliwanag mo, pinangungunahan mo. Siguro, para meron ng hindi nga makasagot yung amo mo, ikaw nasasagot. Di ba? Parang ganun eh. Dahil mahina yung amo mo, weak leader, hindi niya masagot itong mga tanong na to, ikaw na ngayon ang bibida. Malay mo makapulot ng sagot sa'yo. Tama, mali. Di ba? Ay, sus, grabe ka naman. Oo. Ano nangyayari sa bayan natin kung ganito tayo? Talagang kagulo na. Hindi na nasusunod yung mga dapat sundin. Proceedings. Pero ako, eto ha, regarding with the impeachment, ako naniniwala ako, mga kababayan. Naniniwala ako na eme lang ito. Anong eme? Salita ng mga kanto yan eh. Eme lang yan ganyan. Sinasabi, hindi makikialam ang presidente. Ilang beses niya na sinabi yan eh. Hindi siya makikialam pero tuloy-tuloy pa rin na nangyayari. Di ba? Ang daming ilang beses niya na po sinabing hindi siya makikialam. Independent ang kamera. Hindi siya papasok sa ganyan. Pero ano nangyayari? Yung anak niya pakialamero. So ibig sabihin,
Alam nating may basbas ng presidente yung mga nangyayari. Tapos ngayon, meron silang bagong, sa tingin ko ito'y sa tingin ko propaganda na naman nila. Ang dating kasi dito, parang ang dating may clamor. Clamor para i-pressure yung Senado na mag-session at ituloy na yung impeachment. Kasi pag dumating ng January, meron pang mga may mga legal battle pa o debates na mangyayari kasi parang ang dating tapos na yung 19th Congress. So pasok na yung impeachment na nangyari. Sablay ho talaga ang ginawa ng Kamara dito. Gusto kasi ng Kamara talagang pagtakpan yung issue ng budget. So ayan, napahamak sila sa last minute nilang pagpasa nitong impeachment na to. Last minute ito Dito napahamak ang lahat. Ngayon, ang palabas, merong nagpe-pressure. Pinipressure ng taong bayan. At this time, sinasabi naman nito ni Claire Castro, sabi niya, unless hingin daw ng Senado, doon siya magpapatawag ng special session. Alam mo, yung ganong unless hingin ng Senado, di ba? Yun yung sinasabi niya, unless hingin daw. Sinong Senado yun? Do you mean the entire Senate? The leadership of the Senate? O baka naman may mga iilan lang na komunista dyan sa loob ng Senado na humingi. O kaya oposisyon na humingi. Di ba? Would that indicate na hiningi na ng Senado na magkaroon ng special session? Kasi yan yung palusot ni Marcos Yan yung palusot ni Marcos na bakit daw pinagdesisyonan nung anak niya. Kasi sinasabi niya, kung ano na yung naandyan, dapat mag-push through na yan. Hindi ganun Hindi ganun ang impeachment. Dapat titimbangin mo pa rin. It doesn't mean, kasi yun ang palusot nila Yung tinanong daw siya ng anak niya, you do not have a choice. Paulit-ulit sinasabi ni Marcos yun. You do not have a choice kasi nandyan na yan. So, you have to sign it. Parang ganun. It is your job to sign it. No! Yan yung palusot ni Marcos sa pag-sign ng kanyang anak. But the reality, may choice naman yung anak. May choice po yung anak na una intindihin muna. Valid po ba yung mga complaints? 'Di ba yung article of impeachment? Valid po ba? May basihan po ba? Matibay po ba? Masasabi mo bang may probable cause ba? Hindi yung sasabihin mo, nandyan na yan, you have to sign it because that's your job. Gumaganon-ganon na naman siya. Para magmukhang matalino yung presidente. Ganon-ganon, di ba? Tapos eto na naman, sasabihin nila, hindi, unless hingi ng Senate na ng plenary, yun ang gagawin. Sino yung Senate na yun? Mamaya ang palusot nyo na naman. Hindi kasi may humingi ng mga senador na dapat mag-session na Palusot na naman nyo yan, di ba? Ganyan kayo, mahilig kayo magpalusot Tandaan ninyo, itong gobyerno to, subok na ito. Subok na ito saan? Sa iba ang sinasabi, sa ginagawa. Yun ang totoo. Yan ay hindi fake news. Iba ho ang sinasabi sa ginagawa ng presidente. Sabi ni Senate President Cheese Escudero na pagkatapos na lang ng recess sa Hunyo, uumpisahan ng Senado ang paghahanda sa impeachment trial. Sabi ng Malacanang, hindi naman malinaw sa saligang batas kung kailan dapat umpisahan ang impeachment. Wala po makikitang time element because they can proceed definitely if there is session. There's no question about that. But to proceed during recess, gray area po yan sa Constitution. Dinipensahan din ng palasyo ang pahayag ni PBBM nang ihalin tulad nito sa nagde-deliver ng suka ang ibang kandidato sa pagkasenador. Umani ito ng batiko sa ibang tumatakbo, partikular sa mga pambato ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero giit ng Malacanang, mga baguhan sa politika ang tinutukoy ng Pangulo. Kung dinamahan sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. Ouch. Dapat, Ganito ba magsalita ang press officer? Ouch. Anong ouch? Ito ba ang best of the best of Malacanang? Ouch. Pag tinamaan sila, ouch. Gago! Ano ba to? Ano ka?
nangyari sa'yo? At alam nating wala silang alam. Yun na lang, siguro, ouch. Ouch. Dapat. Hindi na sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Magpaka-apprentice sa pagiging senador. So ito daw yung sinasabi niya, pinagtatanggol niya pa yung palpak na statement ng kanyang amo. Ano yung statement na yun? Pinalulusot niya na yung salitang suka ay something na hindi derogatory o hindi pangmamaliit, di ba? Yung salitang suka. Kasi sabit na sabit si Marcos dun. Lumalabas talaga yung pagiging matabobre o pagiging spoiled child nitong Marcos na to. So, ang lumalabas tuloy, mga kababayan, tila susubukan nilang ilusot to. Ano ang ibig niya sabihin ng nagbebenta ng o bumibili ng suka? Ano? Ang ibig sabihin ay yung walang alam. Yung pag pumunta doon, magbiging apprentice. O sige, alamin natin. Baka sabihin ninyo eto ba yung walang alam? Sige bago kasi alam nyo mga kababayan, napaka-importante ho nito maintindihan natin sino po ba yung tumatakbo sa PDP o yung tinatawag nilang Team Suka. Si Bongo, isang veteranong senador na walang tigil sa pagseserbisyo sa bayan. Yan ang pinaka-inaasahan ng mamamayang Pilipino. Bakit kanyo? Dahil sa Malasakit Center, ang daming natulungan. Kanino po yun? Kay Senator Bongo. Tanong ko sa inyo mga kababayan, marami sa inyo natulungan ng Malasakit Center. Yan ba yung sinasabing apprentice? Yan ay second term niya na. Ibig sabihin talaga naman na si Senator Bongo ay karapat-dapat dahil siguro sa tingin ko, sa aking pananaw, siya ang pinakamaraming nagawa senador sa bayan natin. And for your information, wala po siyang absent. Even if tumutulong siya sa iba't ibang lugar, nakikita niyo yung page niya, sinishare namin yun. Hindi ho siya nag-a-absent. Talaga kung kaya niyang lumipad, feeling ko nga, itong si Senator Bongo, may lahing manananggal ho ito. Kasi nakakalipad ho ito, kahit walang eroplano. Diba? Siya ho ay bachelor degree in marketing mula sa Ateneo de Davao University. Diba ho? Si Bato, apprentice daw. Ano yan? Siya ho ay pangalawang termino ng Senado, sa senador. Edukasyon niya, Bachelor of Science mula sa Philippine Military Academy. Try mo dun. Hindi, try mo lang. Sigurado kung hindi ka tatagal, walang graduate ng PMA na hindi matikas at walang karanasan. Eto, hindi lang graduate, naging PNP chief pa. Dahil sa kanya, sabi nga nila, kung si Pangulong Duterte ay walang Senator Bato, mahihirapan doon sa war on drugs. And we all know, even if siraan yun ng siraan ng war on drugs, kahit anong paninira nyo dyan, ang mamamayang Pilipino at ordinaryong Pilipino alam na malaki ang naidulot na tulong ng war on drugs sa Pilipinas. Nawala yung mga kapitbahay nilang adik. Yung mga boyfriend nila nawala din. Napunta na sa ibang jowa. Bakit? Adik din kasi. Yun ang totoo. At grabe yung krimen ngayon, kaliwat kanan. Alam mo, hindi ko na nga So, ang plano ko, i-compile sana lahat ng mga krimen na nangyayari ngayon, yung mga malalang krimen. Kaya lang kaliwat kanan, sunod-sunod yung balita tungkol sa krimen. As in, mga minor de edad. Nakadroga, di ba? Nangidnap. Hindi niyo ba nakikita dumadami yung ngayon, yung parang hostage. Gawa ng mga addict yan .
Di ba? Nawala na yan dati. Bakit? Sila na hinostage sa loob. Oh, eto pa, si Jimmy Bondoc, membro ng board of directors ng PAGCOR. Oh, ano pa? Siya po ay naging abogado. Oh, ano pa? Hindi successful na singer. Wag nyo kasing ako sinasabi nung iba, singer lang yan. Huy. Napakahirap na larangan yan. Para maging successful ka na singer, sikat na singer, hindi ho biro yan. Plus, nag-abogas siya. Nakapasa ng abogas siya habang siya ho ay isang executive vice president ng PAGCOR yan. Simple lang ho yan si Jimmy Bondoc pero rock yan. Simple lang ho yan, hindi ho yan ng bumibira pero napakatalino niya pag iyong kinausap yan. Oh, Raul Lambino, Administrator at Chief Executive ng Cagayan Economic Zone Authority, abogado rin po. 'Di ba? Oh. Marami yung karanasan po 'yan, lalong-lalo na sa economic development ng ating bansa. Sino pa po? Si Hinlo Jr., isa rin po 'yan. Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Commissioner po 'yan. Ano pa? Siya din po ay abogado. Walang karanasan? Apprentice? Bakit puro abogado? Ito, hindi abogado. Apollo Kibuloy. Kita nyo naman ang kanyang organisasyon. Yung organisasyon niya, kinainggitan mismo ni Marcos. Nung si Marcos ay pumunta dyan sa Prayer Mountain, tinanong niya si Pastor Kibuloy, paano mo nagawa ito? Ang sagot ni Pastor Kibuloy, zero corruption. Kaya nga, di ba, hangang-hanga, gustong agawin. Kita nyo. Biggest, di ba? Yung dome. Yan ang biggest. Tapos talagang grabe ho yung kanilang disiplina. Sabi nga a first world country inside a third world country. Yun, exaggeration yung country na first world, first world community. Kasi pag pumasok ka dyan, talagang iba ang ambience. Para kang nasa Japan. Malinis, tahimik, disiplinado ang tao, courteous ang tao. Lahat ng nakikita mo sa Japan, except yung mga red light district, wala nun dyan. Pero ganyan po. Paano niya nagawa yan? Remember, hindi pa siya public official, nagawa niya na yan. With their own initiative kung papaano niya. Nagugulat ako. Nagugulat ako kung papaano nila ginagawa. Ito, ako po naka-attend ng napakaraming rally. Napakaraming rally since nangampanya ako noong 2015 and 16 noong panahon ni Pangulong Duterte. Isa lang masasabi ko. Pag ang sila pastor o ang SMNI ang nag-organize, it is really organized. Pag silang nag-ayos with excellence, sabi nga sa Biblia, with extra mile. Ganun katindi po. No? Kaya iyan, walang karanasan. Excuse me. Pagtabi mo sila ni Marcos, magbumukanta nga si Marcos sa administration. Rodante Marcoleta. Siguro naman mga kababayan, hindi na ho natin kailangan tanungin pa kung gaano katalino at eksperyensado itong si Rodante Marcoleta. Attorney rin to, abogado rin ho ito. Si Vic Rodrigo, di ba? Rodriguez, Vic Rodriguez. Attorney Vic, executive secretary, abogado rin ng mga mantakin mo. Ito ang talagang tumayo, tabi ni Pangulong Marcos noon. 6 na taon silang nakipaglaban doon sa COMELEC, di ba? Ganong katindi, hindi sumusuko, palaban. At hindi lang yun. Pagdating sa karanasan, ang dami yung karanasan pagdating sa pamamahala. Kaya nga ginawang executive secretary. Eto last. Baka sabihin nyo, ito ang inutusan ng suka tapos na si Philip Salvador. Excuse me po. Alam nyo ba ang multi-awarded dyan? Alam nyo kung bakit? Napagtanong ko sa mga ibang artista. Kasi alam mo naman, marami tayong kilalang artista. Dati tayong artista.
Hindi, oh. Alam mo, itong maman to, alam niyo ba na multi-awarded to? Grabe yung award nito. As in, sobrang dami. At ang sinasabi nila, napaka-professional daw nito at napakagaling po pagdating sa disiplina sa sarili at sa mga kasamahan. May magaling ho ito. At hindi lamang po yun. Kung sinasabi mo naging apprentice, nag-a-apply para maging apprentice ng Senado, alam mo, mula nung nagsimula si Senator Bongo sa Malacanang, hindi po bumitaw si Philip Salvador sa tabi niya. Naging apprentice po ito ng pinakamagaling na senador at pinakamasipag na senador. Apprentice. Katabi niya talaga. Kaya ako sigurado ako, maraming natutunan to kay Senator Bongo. Ako sigurado ako, eto tayo papatikusin ko yan pag hindi yan nagtrabahong katulad ni Senator Bongo. Pero ako kasi sigurado ako magtatrabaho yan na katulad ni Senator Bongo. Apprentice ni Senator Bongo yan. Hindi papayag si Senator Bongo na maging display lang yan sa Senado pag nanalo yan. Sigurado ako magtatrabaho po yan. Kaya yung sinasabi niya, mukhang hindi nag-a-apply sa Team Duterte. Pero, ito na. Yung alyansa ng makagago. Tingnan nga natin. Kalihim ng DILG, Benhur Abalos. Anong ginawa niyan? Anong na-improve sa DILG? Sige nga ho. Ako, alam ko ginawa niya. Nag-artista. Iyon. Oo, nag-artista. Kasi tatakbo. Abigail Binay. Isa pa yan. Diba? Hindi ko na iisa-isain yan. Nandiyan pa si Lito Lapid. Diba? Camille Villar. Ang bihira. Walang ginawa yung mga yan eh. Diba ho? Yan ang talagang mag-a-apprentice doon sa Senado. Nag-a-apply yan dyan sa Team Alyansa ng manggagago. Babalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ayan ha. So ito, pag-usapan natin ngayon yung itong nangyaring development na kung saan pinasasagot ng na Supreme Court hong Malacanang at yung HOR, yung House of Representatives sa patungkol sa impeachment. Magandang ito kasi talaga masusubukan natin ng tikas ito mga to. Sa ngayon, ang pinaghahandaan po namin kung paano namin ilalatag ang lahat ng ebidensya kung sakasakaling mag-proceed na ang impeachment hearing. 2 petisyon na ang inihain sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, inatasan na ng Supreme Court en banc ang House of Representatives, House Secretary General Reginald Velasco at ang Senado na sagutin sa loob ng 10 araw ang petition for prohibition na inihain mismo ni VP Duterte. Nais ipadeklara ng pangalawang Pangulo na walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya dahil sa umano'y paglabag sa 1-year ban. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order or TRO, seeking to nullify the 4th impeachment complaint against her. The court required the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. The action was they were going to study whether these cases should malinaw not extendable kasi itong kamera binigyan ng 10 araw na magkomento sa budget, naghumingi ng extension. Hindi kasi alam mo yung unang paghingi nila ng extension doon sa budget. Akala ko ba na pag-aralan nyo ng todo-todo yung budget? Bakit humingi kayo ng extension? 10 araw, hindi pa ba sapat yun? Ano ba ginagawa nyo? Wala na kayong ginagawa, nangangampanya na lang kayo. Hindi pa ba sapat yung 10 araw? Hindi sapat yung 10 araw na yun kung ikaw ay wala, kung sablay talaga yung budget. Hindi talaga sapat yung 10 araw. Ngayon, sinasabi dito, you have 10 days
to explain regarding dun sa kung yung proseso daw ba na kinirereklamo ng kampo ni VP Sara Duterte ay nasunod o hindi. You have 10 days, not extendable, sabi niya. Ewan ko kung yan po ba ay talagang masusunod. Hindi ko po alam kung anong klaseng patakaran po yung ganyan, pero siguro naman 10 araw ipapaliwanag nyo lang tungkol doon sa impeachment. Aba. Pambira kayo. Consolidate them up. No TRO in the meantime. Wala pang kopya ng direktiba ng Korte Suprema ang House of Representatives. Subalit ayon sa ilang kongresista, handa namang sumunod dito ang Kamara. Ayon naman kay House Impeachment Prosecutor, Manila 3rd District Representative Joel Chua, bukod sa mga ebidensya sa 7 articles of impeachment na itinansmit nila sa Senado, pinaghahandaan din nila ang mga legal na hamong kakaharapin ng prosecution panel ng Kamara. Bukod po sa paghahanda ng mga ebidensya, pinag-aaralan na rin po namin kung ano rin po yung mga pwedeng mga legal challenges na amin din pong kakaharapin. Tumanggi naman si Congressman Chua na sagutin ang tanong kung nilalabag ba ng Senado ang konstitusyon sa hindi agad pag-aksyon sa impeachment complaint. Lalo na't ang senator judges ang magdedesisyon sa 7 articles of impeachment na inihain ng Kamara. Alam mo, ayoko namang mag-comment tungkol dyan. Dahil unang-una, kami po ay bilang prosecutor ay tatayo na prosecutor dito po sa impeachment at ang Senado ay magiging senator judge. So ang pangit naman po na kami po ay sasabihin po namin na sila ay talaga naman. Wala naman kayong delikadesa. Bakit hindi nyo pa sabihin na minamadali nyo yung Senado? Ano ka na naman dyan? Hugas kamay ka na naman dyan, Chua eh. Alam naman natin, minamadali nyo eh. Yung mga kasamaan mo pag nagpa-presko, nagmamadali eh. Tapos sasabihin mo ngayon, ayaw mong kasi hugas kamay ka na naman dyan, brad eh. Ilalabag ang saligang batas. Basta't kami po, ako po, paniniwala ko po, ini-interpret ko lamang po yung ating saligang batas base po sa aking pagkakaintindi at pagkakaunawa. Naniniwala ang mga kongresista na hindi na kailangan magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para makapag-convene ang Senado bilang impeachment court sa gitna ito ng recess ng Kongreso. Giit ng mga kongresista, mandato ng Kongreso at Senado ang issue ng impeachment na nakasaad sa saligang batas. Giit naman ng malaki... Hindi, antayin muna natin yung sagot. Sagot ninyo sa Supreme Court. Huwag kayong masyadong nagmamadali. Bakit nyo ba ang inangarag yung Senado? December pa lang nasa inyo na yung mga impeachment Bakit ngayon lang nyo pinasa? Mamadali kayo porkit napo na yung budget nyo. Porkit yung kalokohan sa budget na basyo, na bisto, bigla nyong ipinasa ito. Easy. Senator Cheese, baka naman ma-pressure ka ng mga ng mga bangag diyan Hindi, ako sinasabi ko lang. Hindi ko alam kung kanino siya papa-pressure, pero wag kang papa-pressure sa mga mga praning diyan. Kanyang malalagay sa alanganing posisyon si PBBM kung sa sarili nito ay magpapatawag ng special session kahit walang request ang Senado. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang... di ba? Alam mo, matindi talaga itong mga pangyayari sa bayan natin. Nakakalungkot, but this is really masasabi mong wala na. Para kayong wala na sinusunod na proseso. Excuse me po. Hindi, alam mo kasi ito sa mga nangyayari ngayon, kita nyo naman yung propaganda na kunwari may nagpe-pressure. Di ba? Tigilan nyo na. Araw-araw yung binabalita may nagpe-pressure Sino ba nagpe-pressure? Hindi ko alam Kasi araw-araw, laman ng balita na kinukulit si Escudero na i-start na yung impeachment trial. Bakit ganun? Wala naman nagpe-pressure. Kayo lang. Excuse me po, Anyway, yun nga po ang ating nakikita dito. It seems that merong propaganda na kuno may nagpe-pressure para
biglang hihirit na naman yung presidente, sasabihin, because of the pressure and the clamor of the people to have a impeachment impeachment. I will call for a special session in the Senate. Mga ganyan. Ay, mga palusot nyo. Wow. Hindi, ito napansin ko kasi. Ako, ewan ko, siguro napansin nyo rin mga kababayan. Araw-araw na binabalita, minuminuto, binabalita that there is a pressure, that there is a clamor na simulan na yung impeachment. Araw-araw ninyo, hindi na nga nakakapagbihis si Chis Escudero eh. Kita nyo, naka-t-shirt na lang siya, labas ang utong. Ay, hindi pala labas, nakabakat. Hindi na siya nakakapagbihis. Sa araw-araw ninyong kaka-pressure sa kanya, hindi na siya nakakapagbihis ng maayos. Kita nyo ba? Niloloko na siya sa ex eh. Ewan ko yung mga taga-ex, siguro kasi alam mo, 'di ba, diniscuss natin yung presko ni Chis Escudero, 'di ba? Diniscuss natin 'yan. Hindi ko napansin yung baktong eh. Ano yung baktong? Yung bakatang utong. Hindi ko talaga napansin. Pero nung sinubukan ko mag-check sa X, hindi sa Twitter. Tinignan ko yung Twitter. Napansin nila. Sabi ko, ngayon ko lang napagtanto at saka na-confirm na maraming confirm sa X. Bakit nyo mapapansin yun? Kung lalaki ka, hindi mo mapapansin yun. Kung babae pa siguro yung baktong, talagang mapapansin natin yun. Yeah? Pero kung lalaki ka, hindi mo mapapansin yung baktong. Pero sa X, ang dami nakapansin. Sabi ko na, mga nasa X, ewan, hindi ko naman sa pero Gago! parang talaga dun sa X kaya ayoko din dun minsan parang mga X-Men yun nandun dating mga men. Gago! Yeah. Anyway, aside from that, may isa pang isyung mabigat ngayon na tila nalagpasan. Bakit ho kanyo nalagpasan? Chotomatic ko na siya. Chotomatic, ha? Meron ako yung titingnan natin dito. Importante ho kasi ito kasi nung tiningnan ko, sabi ko, aba, totoo ba to? Ano ba? Totoo ba to? Kasi binasura ng Sandigan. Yun. Ano ang binasura? May basura. Buti pa to, nagtatapon ng basura sa Maynila. Walang tinatapong basura doon. Iniipon ng mayor nila doon. Tapos yung isang tumatakbo, pag may basher, binabantaan. Naku po, grabe yun. Ba talaga mga taga Maynila? Hindi kaya alam mo mga kababayan kasi speaking of basura alam mo yung Maynila bumabaho na ng bumabaho kaya dapat talaga iboto natin na straight ang Team Yorme kasi meron akong nabalitaan ito importante ito, napakagaling daw nito sabi sa akin si Congressman Erwin Tieng Erwin Tieng 5th District ito, napakasabi sa akin ng ni Mocha, binulong sa akin ni Mocha. Napakagaling nitong maman to. Bakit? Kasi yung alam naman natin, tingnan natin ang alam ko yung congressman ng District 5 ng Maynila, alam mo naman medyo medyo sabit-sabit din. Hindi pala medyo, sabit talaga. Sabit po talaga 'yan. Hulaan ninyo kung sino ang ayan. Okay. Hindi pala. Okay. Lumipat. Ano to? Lumipat? Andali pasensya na medyo okay. Ay, mali. Hindi pala si Bagatching pala. Si Bagatching po pala. Pasensya na Ang tumatakbo pala na hindi ang nandoon ay yung si Tieng. Ayan. Si Tieng medyo sabit-sabit daw.
ang tumatakbong Team Yorme ay si Bagatching, si Congressman Amado Bagatching. Magaling nga yan. Magaling yan, mga Bagatching. Ano na ho yan? Talagang, ayan, tubong mga taga Maynila na po talaga. Yan ang Yorme's choice. Ulitin ko ha, medyo nagkamali tayo ng kaunti doon ha. Si Congressman Amado Bagatching, ang tumatakbong District 5 Congressman na Yorme's choice at PRRD supporter. Okay? Si Congressman Amado Bagatching, District 5. So sana sa mga taga District 5, ibasura na po natin yung kakampenihan ni Lacuna dyan. Na pumirma kaya itong si William nating. Tingnan nga natin kung pumirma itong si Chatomate ha. Tingnan natin kung pumirma itong si Tieng. Dali ha. Ito. Easy lang. Para tayo nagla-live dito eh. Wait lang. Tingnan lang natin. Tingnan natin ha. Kasi hindi tayo sigurado. Pero siguro sa tingin ko kasi nga ito alam natin kay Hani Lacuna ito mga kalyado ito ng ni Marcos, kaya sigurado ako baka pumirma ito, malamang sa malamang pumirma ito. Correct me if I'm wrong mga taga Maynila Pero gayunpaman again, nagpapa-shout out ang ating kaibigan dyan, si Mocha Uson, District 3, palakpakan. Hindi, ito lang mga kaibigan, mga taga Maynila. Kasi may pag-uusapan tayo dyan. May pag-uusapan tayo tungkol dyan. Mga taga Maynila, kung gusto nyo talagang bumalik ang glory ninyo, ano nyo na, Yorme's choice. Basta Yorme's choice. Huwag na kayo magdala ng ibang listahan. Yorme's choice kami. Lahat. From congressman to councilor, Yorme's choice. Huwag na kayong pipili na, ito kasi nagbibigay sa amin itong councilor na ito kahit hindi Yorme's choice to. Tanggapin nyo. Tanggapin ninyo. Tapos iboto nyo Yorme's choice. Diba? Iboto nyo Yorme's choice. Pero tanggapin nyo. Diba? Tapos, ano nyo na yan. Matik na po yan, di ba? So, yun lang Kasi meron pa tayong pag-uusapan na napaka-importante. Itong kaso ng ill-gotten wealth. Mantakin mo. Wala na. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 5 million peso ill-gotten wealth case laban sa yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos dahil sa matagal na hindi pagkilos ng prosecution. Ayon sa korte, hindi inaksyonan ng prosecution ang kaso mula pa noong 1994 kaya itinuring itong napabayaan at nakalimutan. Dahil dito, tuluyan nang isinara ng Sandigan Bayan ang kaso at inalis ang anumang parusang danyos laban sa mag-asawang Marcos. So, ayun, yung kasong ill-gotten wealth na basura, na buti pa ito na ibasura. Yung basura sa Maynila, hindi pa na ibabasura. Ang lupit, ano? What do you expect? That's the very reason why they run, di ba? Yan ang sinabi nila eh. Sinabi ni Aimee para linisin ang kanilang pangalan. Di ba ho? So wag na ho kayo magtaka kung bakit nababasura yung mga ganyan. Kasi nga, yun eh. Tinanong sila eh, anong dahilan nyo kung bakit kayo tumatakbo para linisin ang pangalan ng Marcos? Nalinis na sa Amerika, nalinis na dito. Yun naman ang purpose nila eh. Yan ang isang bagay na sinabi nila na natupad. The rest, puro budol. Pero yan, hindi, kasi nadula si Aimee dyan sa tanong na yan. Parang nandyan sila to clean the name of the Marcoses. Ito na yun. Hindi sinabi eh. So expect more na mga ganyan. Kasi tandaan ninyo, marami pa po yan. May mga iba-iba pa pong kaso na actually yung iba nga, na-decision na ng Supreme Court. Pero ewan ko kung ano nangyari. Parang wala nang batas sa Pilipinas eh. Kaya nga mga kababayan, sana po, kaya ako nabanggit ho ito,
With the situation na nangyayari ngayon, sana po sa darating na 2025 senatorial election, sana mga kababayan, straight na po natin. And hindi lamang po yun. Hindi lamang po yung magpaka-straight tayo na sa pagboto, pero mangumbinsi rin tayo. Ipaliwanag din po natin. Bakit itong mga... Ako kasi, marami kayong dyan eh. Marami kayong alinlangan. Sino ba to? Sino ba to? Bakit to? Akala ko ba may mga kaso to? Alam mo, yung ginawa nilang yan, iyan ay pinagplanuhan na ng kalaban noong palang simula. Kaya sinira na nila bawat isa. Diba? Lahat ng kumabit o dumikit sa mga Duterte, siniraan na ho nila. Sinubukan din ho nila yan kay Senator Bongo. Diba? Dinadawit sa Pogo si Senator Bato. Paulit-ulit yung EJK kahit wala namang nangyaring ganun na talagang inutos niya, patayin nyo kahit hindi lumaban. Walang ganun eh. Diba? So ano ibig ko lang sabihin? Iyan po ay pinagplanuhan na nila. Kaya nga yung kay Pastor, mantakin mo, dismiss yung case. Dismiss for a long time. Tapos biglang nagising. Nagising na yung kaso. Ano yun? Biglang ibinalik yung kaso. Tapos dinagdagan pa ng non-bailable. Para talagang hindi siya kasi alam mo ito nakita na ho, na-predict na ho ng Marcos administration yan na malaki talaga magagawang tulong ng grupo ni Kibuloy pagdating po sa pangangampanya sa mga susunod na eleksyon. Ngayon, kita nyo naman kaliwat kanan. The only candidate who can do international, nationwide campaign ay walang iba kung hindi si Pastor Kibuloy. At dahil, syempre, siya po ay part na ng PDP, bit-bit niya po yung entire PDP. Natutulungan niya yung buong PDP. Ako sabi ko, galing naman itong maman to. Nakakulong pa to Nakakulong pa ho ito, pero ganyan na ho sila. Ganyan nila nagagawa yung dapat nilang gawin. Ano ibig ko sabihin? Talagang pinagplanuhan nila sirain itong mama na to. Kaya ipaliwanag po natin sa ating mga kababayan. True, alam mo, ako, nabibilib ako kay Boss Dada dahil umiikot talaga ho siya. Siya ho ang napili, isa sa mga napiling magre-representa kay Pastor Kibuloy. Palakpakan naman po natin. Hindi ako, sobra akong proud. Kasi sinasabi nila, ba't di daw sumasama yung iba? Hindi ko kasi kakayanin lahat. At ang magaling naman po talaga na magpaliwanag, ako kahit po ako, aminado ko, minsan uutal-utal po ako. Hindi walang biro. Hindi ako kagaling magpaliwanag. Katulad po ni Boss Dada. Magaling magpaliwanag si Boss Dada Actually, nung una ko nakilala yan sa gym. Nag-gym ako mga kababayan. Sa gym kami nag-meet niyan. Nakilala niya ako. Ikaw yung banat ng banat, di ba? Tapos nilapitan niya ako, nakaganon, na laki-laki, parang mamang parang, ano yung sinasabi mo mga binabanat mo? Pinanunod kita. Sabi ko, akala ko, sisindakin ako nito. Sasabihin niya, pare, mali yung pagbuhat mo ng hindi ganyan Ano yan? Pang lang yan Pang tricep ko lang yan Bakit ang gaan-gaan yan? Hindi, alam mo yon. Nung lumapit siya sa akin, tapos nagsalita na siya, pinaliwanag niya yung mga opinion niya rin. Ako sabi ko sa kanya, alam mo, mag-vlog ka na lang. Marami kang alam Bida-bida ka rin, dami mong opinion sa buhay Mag-vlog ka na. Hindi, sinabi ko sa kanya yun. At buti naman, sinunod niya. At ngayon naman, pagdating mo sa pagpapaliwanag, pag-ayos ng mga wordings, maganda ang kanyang delivery, di ba? Siya po ay very, sabi nga, gentle giant to. Magaling mo siya mag-deliver. At nakakatuwa kasi pag mga pinupuntahan niya, talagang naipapaliwanag niya. Anong punto ko dito, mga kababayan? Ang punto ko lang dito, simpleng-simple. Marami sa amin, sinusubukan namin ng lahat namin para mapaliwanag sa taong bayan kung sino itong mga kandidato ni Pangulong Duterte. Pero hindi po namin kaya. Kahit po kami ho ay mga kusa, marami po kaming mga vloggers na kusang nagpapaliwanag, hindi ho namin kaya. Kailangan pa rin ng networking na tinatawag. Ano ibig sabihin nun?
pag kayo napakinggan ninyo yung sinabi namin, pwede ho bang ipaliwanag nyo rin sa inyong kapitbahay, sa inyong mga kabit, sa inyong mga kaaway, kainuman. Ipaliwanag nyo rin kung bakit dapat tayo mag-straight na. Kasi pag tayo hindi nag-straight PDP, nanalo yung mga bata ni Marcos, magbabayad utang yan. Siyempre, ginastusan ng administrasyon yung rally nila eh. Magbabayad utang yan. Pag sinabihan nila, actually, dapat nga walang ganyan eh. Ako, hindi. Ganito lang kasimple ah. Kung ang senators, in our constitution, sila po ay separate branch of the government. Correct? Separate from the president. From the executive branch, ang legislative. Pero sa simula pa lang, mali na. Bakit kanyo? Yung presidente at yung administrasyon at yung kanyang resources, ang kanyang makinarya, ang ginagamit upang ikampanya itong mga senador na ito. So, magkakaroon sila ng utang na loob doon sa administrasyong nakaupo, which is the president, and the entire makinarya ng executive branch. Ginagamit nila eh. Di ba? So, magkakautang sila. Pag nagkautang sila, mga kababayan, sa tingin ninyo, pag sila ho'y nakapasok, ano mangyayari? Pag may utang ka, anong gagawin mo? Bibili ng cellphone. Hindi. Yung mga may utang sa akin, ganun ang ginawa eh. May utang. Tapos bigla makikita mo, may bagong cellphone. Akala ko ba kailangan ng pamilya mo? Tapos bigla may bagong cellphone. Pambira ka kasi banat ba eh. Hindi, totoo. Di ba? Pagka nag-utang sa'yo, sigurado magbabayad utang yan. So, paano mangyayari? Yung mananalo sa slate ni Marcos, sigurado ako, babawi yan. Bayad utang yan. At i-impeach si BP Sara Duterte. They have no choice. Matik na po yun. Ngayon, if they impeach BP Sara Duterte, finish na. Finish na. It will be forever Marcos Romualdez, palitan na lang po yan. Mahirap na tibagin yan. The only people na makakatibag niyan ay si BP Sara Duterte. Kaya sinusubukan nilang lahat para matanggal si BP Sara Duterte at hindi na makatakbo pag na-impeach. Kasi yun po ang sanction nun eh. Hindi ka na makakatakbo. So kung gusto ninyo yung ganitong buhay, pataas ng pataas ang bilihin, mga magnanakaw ang nasa gobyerno, kung gusto nyo ng ganito at mga abusadong mga congressman, ay boto nyo yung mga senador ni Marcos. Pero kung gusto ninyong bumalik tayo doon sa 6 na taon na nangyari kay Pangulong Duterte, ilagay natin straight PDP. Marami naman po tayo makikita ho dyan sa social media kung sino yung PDP na straight eh. Siyam po yun. Dagdagan nyo na lang ng 2. 3 pala. Hindi ka marunong magbilang ba? 3 pala. Ako meron na ako pero sasabihin ko na lang yan pag malapit na. Okay? So hanggang dito na lang po muna mga kababayan. Maraming salamat po sa uulitin na video. Thank you po. Bye-bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang magkakaawan.